Nakangiti akong pinagmamasdan ang isang larawan na kanina ko pa hawak-hawak. Makita ko lang ito ay masaya na ako. Napapawi na ang lahat ng hirap at pagod ko. Nagiging kumpleto ng araw ko, mapagmasdan ko lang ang ngiti ng aking pamilya. My family. Ito ang natatangi kong dala rito sa bansang pinagtatrabahuhan ko. Ang bansang United Kingdom. Ang nakangiti kong dalawang anak, ang aking pinakamamahal na asawa at ako. Masaya kaming nakatingin sa kamera. Isang gabing pangungulila na naman. Kapag talaga sumapit ang gabi ay sila lagi ang naaalala ko. Nakakausap ko naman sila sa telepono or cellphone. Marinig ko lang ang makukulit na boses ng aking mga anak at ng aking asawa ay masaya na ako. Subalit, masyado ng gabi dito. Nag-overtime ako kaya natagalan ako sa pag-uwi. Hindi na rin sila sumasagot sa tawag ko at alam ko na marami rin silang ginagawa doon sa Pilipinas. Miss ko ng aking pamilya. Mag-4 na taon na ako rito at sa isang taon, bilang lang kung ako ay makauwi. Napabuntong hininga ako at binalik ang picture frame sa maliit kong lamesa. Umayos ako ng higa at pinatong ko sa aking ulunan ang aking kanang braso. Bukas, bagong laban na naman ang kahaharapin ko. Ganoon talaga kapag nagtatrabaho. Mahirap at talaga namang hindi madali, lalo na kung kailangan mong malayo sa iyong pamilya. Kaya nga patuloy pa rin akong humahanga sa mga kagaya kong OFW. Alam kong sobrang hirap na malayo at kailangang iwanan ng pamilya para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sobrang hirap na nga kahit mag-4 na taon pa lang ako. Papaano pa kaya yung mga kasamahan ko rito na mahigit 1 dekada o higit pa silang naririto? Ang pamilya lang naman talaga namin ang nagpapawi sa lahat ng aming pagod. Malaman lang namin na nabibigay namin lahat ng pangangailangan nila. Masaya na kami. Kontento at mas lalong magsusumikap. Ako? Well, masaya naman akong kahit papaano ay may naipundar naman ako. May maayos na tirahan ang mag-iina ko. Ang magulang ko rin ay nabibigyan ko kahit papaano. Hindi lang din naman ako isang driver dito sa factory na aking pinagtatrabahuhan. Although, malaki ang sweldo at rumarakit pa rin ako pandagdag sa aking ipon. Oo, nag-iipon ako na hindi alam ng asawa ko. Para ito sa amin dahil gusto kong manatili na sa Pilipinas for good. Alam kong hindi pa ito masyadong malaki, kaya nga nagpupursigi ako lagi. Mahirap din kasing lumaki ang mga anak ko na malayo ako. Kahit alam kong sa murang edad nila ay nauunawaan na nila ang aming kalagayan, hindi ko pa rin maiwasang matakot na dumating sa punto na hindi na ako makikilala ng aking mga anak. O baka hindi na sila makakaalala sa akin. Ayaw kong mangyari yon. Masakit para sa isang magulang kung mangyayari ang tagpong iyon na hindi ka na kilala ng sarili mong anak dahil bata pa lang sila ay wala ka na. Lumaki silang ibang tao ang kasama at hindi na ikaw ang magulang niya. Nanikip bigla ang aking dibdib sa mga naiisip ko. Talagang sa mga ganitong pagkakataon, sobrang takot ang aking nararamdaman. Muli akong napabuntong hininga at sa pagkakataon na ito, hinayaan ko ang sariling dalawin ng antok. Sa sobrang pagod, ay nakatulog na ako kaagad. Hello, Papa! Kumusta ka na po dyan? Miss ka na namin. Napangiti ako sa bungad sa akin. Ang boses ng aking mga anak. Naririnig ko rin na nag-aagawan sila sa telepono. Ano ba kayo? Huwag nga kayong magtalo. Diyos ko naman mga batang to. Hindi ko na talaga mapigilang matawa. Nai-imagine ko na ang mga nakakunot na noo ng aking magandang asawa. Anong tinatawa mo dyan, Manuel? Ayan na naman siya, ang masungit kong asawa. Tumikim muna ako bago magsalita. Huwag na kayong magtalo mga anak. Dalawa na nga lang kayo eh. Mabuti naman ako rito at miss na kayo ni Papa. Sabi ko at narinig ko pa ang paghagik ng dalawa. At syempre, ang maganda at masungit kong asawa.
Miss na kita, mahal. Kayo ng mga bata. Natawa lang ako kasi na-imagine ko ng kunot mong muka. Natatawang sabi ko. Naririnig ko na naman sa kabilang linya ang tawanan ng dalawa kong anak. Actually, Papa, nakakunot na po ang noon ni Mama. Pero maganda pa rin naman po siya kahit masungit. Sabat ng aking bunsong si Emanuela. Hindi na talaga kayo magtataka kung saan nakuha ang pangalan niya. At panigurado, nakasimangot na naman ito habang sinasabi yon. Nagsumbong pa talaga. Tama po si Ella, Papa. Segunda naman ng panganay kong si Eman. Aba, tingnan mo mga anak mo, Manuel. Pinagkakaisahan ako. Sumbong naman ng aking asawa. Tuluyan na nga akong napahalakhak. Ang pamilya ko, natutunaw ang puso ko sa tuwing naririnig ko sila. May babies. Siyempre, kasali na ang aking asawa. O siya, tama ng harutan mga anak. May pasok pa kayo at may pasok pa rin ang papa nyo. Sabi ng aking asawang si Ella. Naririnig ko naman ang mga yabag na papalayo. Siguro, naghahanda na ang dalawa para sa pagpasok. Kumusta ka naman, mahal? Kumakain ka ba sa tamang oras dyan? Nagagahan ka na? Huwag kang papasok ng walang kain. Naku, malilintikan ka talaga sa akin. Hindi ko maiwasang kiligin sa boses na pag-aalala ng aking asawa. Isa talaga sa nagustuhan ko sa kanya ay ang kanyang pagiging maalaga. Mabuti naman ako dito, mahal. Namimiss ko na kayo, sobra. At huwag kang mag-alala, kumakain naman ako dito sa tamang oras at nag-aagahan na rin. Pangako, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Malambing kong tugon. Mabuti naman, ayoko magkasakit ka kasi wala ako dyan para alagaan ka. Malumanin niyang sabi. Natutunaw na naman ang puso ko. Paulit-ulit na lang akong nahuhulog sa kanya. Sobrang mahal ko ang aking asawa. Siya lang ang una at ang huling babaeng mamahalin ko. I love you, mahal. Salamat sa pag-aalala pero wala ka namang dapat ikabahala dahil nasa maayos akong kalagayan. Kaya kayo ang mag-iingat, ha. Wala ako dyan para alagaan kayo at mabantayan. Sabot ko naman. Napabuntong hininga naman ang maganda kong asawa. Mahal din kita, mahal. Huwag kang mag-alala dahil nasa maayos rin naman kami. O siya, ibababa ko ng tawag. Baka mahuli ka pa sa trabaho. Sabi niya sa akin. Mga anak, magpaalam na kayo sa papa ninyo. Dagdag niya pa. Bye po, Papa. Ingat po kayo at I love you po. Kayo ni Mama. Sabay na sigaw ng dalawa. Napangiti na lang ako. Mahal ko din kayo mga anak. Sabi ko naman. Nag-usap muna kami saglit ng asawa ko at nagpaalam na. Ang saya natin, ah. Tanong ni Rodrigo, kasamahan ko rin sa trabaho. Wala nang sasaya pa kapag kausap ang pamilya. Nakangiti ko namang sagot. Napailing na lang si Rodrigo. Hindi rin naman ako nagtagal dahil baka malate pa kami sa trabaho. Alam kong pangkaraniwang trabaho ang nakuha ko rito pero masaya ako at nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat dahil sa kabila ng trabaho ko ay nabibigay ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Nagpapasalamat rin dahil marangal at maayos ang napasukan ko. May mabuti rin kaming amo at mga kasamahang kapwa Filipino. May banyaga rin namang kasamahan pero mabubuti rin naman. Madaling pakisamahan. Meron kaming respeto at pagkakaisa sa trabaho man o kahit ano pa. Naalala ko pa ang isang kasamahan naming may sakit sa puso ang anak. Awang-awa kami, lalo na nung nagmakaawa na siya sa amin dahil walang-wala na ito. Naiisip ko pa lang na ako ang nasa sitwasyon niya. Ganoon rin ang aking gagawin. Sobrang saya niya at hindi rin naman namin akalain na marami ang nag-abot ng tulong, lalo na sa pinansyal. At higit sa lahat, ang amo namin, mas malaki ang ibinigay niya. Kaya siguro successful at mas lalong lumalago ang negosyo niya ay dahil sa kabutihang meron siya. Hindi siya nag-aatubiling tumulong. Ang sabi pa, hindi lang itong unang beses na siya'y tumulong. Banyaga siya pero pantay ang pagtrato niya. Hindi niya kami tinuring na trabahador niya lang. Tinuring niya kami bilang isang kaibigan at pamilya. Kaya malaki ang utang na loob ng karamihan sa kanya.
Lalo na ang mga kasamahan ko sa trabaho. Pati kaming kasamahan niya ay nagbigay rin kahit papaano. Maliit lang pero kapag pinagsama-sama na yon ay malaking tulong na. Napabalik naman ako sa ulirat. Hindi ko napansin na kanina pa pala ako natutulala. Kung hindi lang ako tinawag ni Rodrigo, hindi ko napansin na kanina pa pala ako nakatulala kung hindi lang ako tinawag ni Rodrigo. Nako, paniguradong late na kami. Dali-dali naman akong sumunod sa kanya at syempre, hindi ko kinalimutan ang baon ko. Malalagot ako sa mabuti, maganda at masungit kong asawa pag nagkataon. Kinagabihan, pagod kong binagsak ang aking katawan sa kama. Naging busy kami kanina. Sunod-sunod ang deliveries kaya heto, sobrang pagod. Sunod-sunod ang deliveries kaya eto, sobrang pagod talaga. Kahit nakaupo at nagmamaneho lang ang trabaho ko ay nakakapagod pa rin ito. Sobrang pagod ang katawan naming lahat. Hindi rin naman madali ang trabahong ito. Kahit nakasanayan ko na ay napapagod pa rin naman ako. Hindi ko matatawagan ang aking asawa dahil alam kong natutulog na siya. Ayaw ko rin namang istorbohin. Hindi rin naman madali ang trabaho niya. Being a housewife is never been easy. Ang pag-aalaga, pagluluto, paglilinis at pag-aasikaso sa mga bata, hindi yun madali lahat. May mga labada pa. Hay, kung noon kahit pagod rin ako sa trabaho ay natutulugan ko pa siya. Ngayon, hindi na. Dahil malayo ako. Hindi ko naman pinagsisisihan na nag-ibang bansa ako. Hindi rin madali. Hindi madaling iwan ang iyong pamilya pero handa yung gawin ng karamihan, katulad ko. Para mabigyan lang sila ng magandang buhay at kinabukasan. Pinaalam ko rin naman sa kanya na busy kami at hindi ko na siya matatawagan. Nag-text ako kanina at naiintindihan niya naman. Pinaalalahanan niya pang mag-ingat ako. Hindi ko na rin napigilan na magpadala sa antok. Sinakop na ng kadiliman ang aking mga mata. Kailan ba gaganapin ang reunion na yan? Tanong ko sa aking asawang si Ella. Tumawag siya at nagpaalam na may reunion daw sila. Hindi naman sa pinagbabawalan ko ang aking asawa sa ganyan. Siyempre, ayos lang sa akin. Bukas ng gabi, pinaalam ko sa'yo kasi siyempre ikaw ang asawa ko. Nagpapaalam ako sa'yo kung papayagan mo ko at kapag hindi naman, ayos lang din naman sa akin. Napangiti ako, ganyan si Ella. Lagi niyang pinapaalam sa akin lahat at nire-respeto niya kung anuman ang desisyon ko. Ganoon rin naman ako sa kanya. Pwede naman mahal. Sige lang pumunta ka. Mag-enjoy pero please, huwag kang masyadong gabi kong umuwi. Tawagan mo ako ha. At saka, ang mga bata pala. Tanong ko sa kanya. Salamat mahal at oo, hindi ako magpapagabi. At ang mga bata naman, kinamama ko muna sila patutulugin. Paniguradong matutuwa si na mama. Malumanay niyang sagot, pero alam kong nakangiti siya. Pinayagan ko si Ella, pero hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Parang kinakabahan ako na natatakot. Ewan ko lang pero parang may hindi mabuting mangyayari. Ilang beses akong napailing at napabuntong hininga. Hindi ako dapat nag-iisip ng ganoong bagay. Winaksi ko rin yon sa aking isipan. Kanina pa natapos ang tawag, hindi ko na iniisip pa yon at pumasok na sa trabaho. Sumapit ang gabi at umaga pero hindi na talaga nawagli sa aking isipan ang bagay na yon. Binabagabag pa rin ako kahit ngayon na umalis ng aking asawa. Sabado ngayong araw, tumawag pa ito bago umalis at tumawag ulit nung nakarating na siya sa venue. Isang beach resort pala ang napili nilang lugar at sinabi niya kanina na sa linggo ng hapon pa siya makakauwi. Stay in sila doon. Sinabi niya rin ang room niya at ang mga kasama niya. Of course, babae yon. Pinaalalahanan ko naman siyang mag-ingat at mag-enjoy. Pero, akala ko wala lang yon. Akala ko, guni-guni ko lang ang bumabagabag sa akin. Pero hindi. Hindi ko inaakalang ang asawa kong mabait, masipag, maalalahanin, maalaga at mapagmahal ay pagtataksilan ako. Nanginginig kong tiningnan ang mga litratong ipinadala sa akin.
Hindi ko kilala kung sino ito. Bigla na lang may nag-text na unknown number. Akala ko wrong send, pero hindi. Kitang-kita ko ang asawa kong nakahiga sa kama. Natatakpan ng katawan hanggang dibdib, pero kitang-kita kong nakahubad siya. At saka malas-malasan, gumuho ang mundo ko dahil hindi lang siya nag-iisa. May kasama siya. May katabi. Isang lalaki. Ganoon rin. Walang saplot. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito. Nasasaktan ako. Nadudurog. Bigla na lang naging mahina ang tuhod ko. Nanginginig ang aking katawan at nabitiwan ko ang cellphone na kanina ko pa hawak-hawak. Patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naghalo-halo na. Pagkalito, takot, ang dami kong tanong. Hindi ko inaasahang pagising ko sa umaga, ito na ang bubungad sa akin. Ang sakit ng puso ko. Parang pinupunit ng paunti-unti. Gusto kong tawagan ang aking asawa. Gusto kong itanong kung totoo ba, kahit klaro at kitang-kita naman sa litrato. Pero ayaw kong husgahan agad ang asawa ko. Kailangan kong marinig ang paliwanag niya. Kailangan kong malaman ang kanyang side. Alam ko kung ano ang sasabihin niya pero mas lalo akong nadurog dahil akala ko sasabihin niya na mag-e-explain siya about sa nakita ko pero hindi. Nagsinungaling siya. Umakto siya na walang alam. Umakto siya na ayos lang. Hindi niya sinabi. Wala siyang sinabi na kahit na ano at yon ang kinalungkot ko. Bakit, mahal? Wala ka ba talagang sasabihin? Wala ka bang aaminin? Hinintay ko siya. Hinintay kong magsabi si Ella. Baka takot lang siyang umamin. Baka takot siya o baka totoong pinagtataksilan ako. Mahal, pinagtataksilan mo nga ba ako? Isang buwan ang lumipas pero binabagabag pa rin ako. Hindi ko alam pero kusa ko na lang naramdaman na nawawalan na ako ng tiwala sa aking asawa. Sinubukan ko pero hindi ko nagawa. Bigla na lang akong nanlamig sa kanya. Nanlamig ang aking pakikitungo. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin na magsabi siya o umamin pero mas lalo ko lang pinapaasa ang sarili ko. Kasi kahit ngayon hindi niya sinasabi. Wala siyang sinasabi. Hindi ko na alam kung dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan. Nag-overthink na ako. Hindi ko na iwasang mag-isip ng kung ano-ano. Pinagdududahan ko talaga si Ella. Umaakto ako na parang wala lang, na maayos lang lalo na kapag kausap ko ang mga bata. Pero kapag siya na lang, nanlalamig ako bigla. Pati pagsabi niya ng I love you, wala na akong maramdaman. Katulad ngayon, kausap ko siya sa kabilang linya. Okay ka lang ba, mahal? Paulit-ulit niyang tanong. Alam kong napapansin niya na rin pero umaakto siya na parang walang alam. Ayos lang ako. Pagod lang siguro sa trabaho. Sa paulit-ulit niyang tanong, ganyan rin ang palagi kong sagot. Naging routine na namin ito. Palagi na lang ganito. Nawala na lang bigla yung saya kapag kausap ko siya. Mahal na mahal ko ang aking asawa pero hindi ko talaga inaasahan ang natanggap kong mga litrato. Gusto ko nang magsalita at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga iyon pero may nag-uudyok sa akin na hindi pa ngayon ang oras. Na kailangan ko pa siyang hintayin na magsabi. Na umamin ng kusa pero hanggang kailan ba ako maghihintay? Hanggang kailan ko kakayanin ng ganito? Ang daming tanong na umiikot sa utak ko pero kahit isa, wala pa akong nakukuhang sagot. Mahal, hindi ka naman ganyan dati. Anong nangyari? Tanong niya mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga ako. Wala ka bang balak umamin? Wala ka talagang balak na magsabi? Sinagot ko rin ang tanong niya. Hindi ko maintindihan. Ano nga amin? Sasabihin? Nalilito niyang tanong sa akin. Nalilito
o nagmamaang-maangan? Wala, matulog ka na. Masyado nang malalim ang gabi. Matutulog na rin ako dahil maaga pa ako bukas. Kukunin ko ng sahod ko at magpapadala rin ako sa iyo bukas ng umaga. Imbis na sagutin siya ay iniba ko ng usapan. Narinig ko ang buntong hininga niya pero wala naman din siyang sinabi sa akin. Mahal. Good night. Matulog ka na. Pagputol ko sa sasabihin niya, binaba ko na rin ang tawag. Nagsabi pa siya ng I love you pero hindi na ako gumanti. Hindi ko na alam. Nasasaktan ako na hindi siya nagsasabi pero mas nasasaktan ako dahil alam kong nasasaktan na rin siya lalo na sa pagbabago ng aking pakikitungo. I'm sorry, mahal. Hindi ko na kaya ang ganito pang tagpo. Sobra na akong nasasaktan at binabagabag. Napapansin na rin ng mga kasamahan ko ang aking pagbabago. Lagi akong tulala at malayo ang iniisip. Nagdesisyon akong umuwi na. Nag-leave ako kahit ilang linggo lang. At mabuti na lang sa sobrang bait ng amo ko ay pinayagan ako. Sinabi ko rin naman sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ko gustong umuwi sa amin. Nandito ako ngayon sa airport, pasakay pa lang. Kinakabahan ako na ewan. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko. Natatakot ako na nasasaktan at the same time. Kasi, papaano kapag may iba nga ang asawa ko? Hindi ko yata kaya yon. Hindi ko alam. Ang dami ko talagang tanong. Mapapaisip ka na lang kung kulang pa ba? Hindi pa ba sapat? Baka may mas grabe pa rito. Sana naman wala na. Ganito pa lang pero grabe na akong nasasaktan. Paano pa kaya kung may mas grabe pa? Mababaliw na siguro ako. Hindi ko kayang matanggap. Hindi ko kayang matanggap kung sakaling totoo ang lahat. Malayo naman ang iniisip ko kaya hindi ko na malayan na sa Naiya Airport na ako. Ilang oras din pala akong tulala at nilamon ng mga tanong sa aking isipan. Huminga ko ng malalim. Inikot ko ang mata sa paligid. Masaya ako na malungkot. Masaya dahil nakauwi ulit pero malungkot dahil sa rason ng pag-uwi ko. Hindi ako nahirapan sa paghahanap ng masasakyan dahil may taxi na kaagad na huminto sa aking harapan. Sa buong biyahe, tulala na naman ako. Napaayos ako ng upo. Parang pamilyar. Manong, saglit lang po. Ihinto niyo muna, may titingnan lang ako. Pakiusap ko sa driver ng taxi. Tumango naman ito at hininto ang sasakyan. Tama nga ako. Ang galing naman. Napakuyom ang aking kamao. Ano na naman to? Pati ba naman sa pag-uwi ko, mas lalo mo akong sasaktan? Wawa sa akin? Bakit? Kulang pa ba talaga? Hindi na lang isang larawan. Totoo na. Nakikita na ng dalawang mga mata ko. Ang aking asawa, kasama ang lalaki na nasa larawang ipinadala sa akin. Bakit, Ella? At talagang sa mamahaling restaurant pa talaga? Magkahawak kamay. Grabe namang pangtatraidor ito. Okay lang po ba kayo, sir? Napalingon ako kay Manong. Mapait akong umiti at umiling. Nakiusap na rin ako sa kanya na umalis sa lugar na yon. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Sobrang sakit. Hindi ko po alam kung ano man yung pinagdadaanan mo, sir. At ayaw ko rin naman pong makialam pero kahit ano pa man yan, isa lang ang masasabi ko. Lahat naman tayo ay bibigyan ng Panginoon ng isang pagsubok. Pagsubok na susubukin ang puso't isip mo. Lalo na katatagan ng iyong loob. Mahirap at hindi madali. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kayanin niyo ang laban na kinakaharap niyo at kahaharapin niyo pa balang araw. Hindi man madali ang lahat pero hanggat may pananalig ka ay makakaya mo rin naman yon. Mawawasa ka, maghihirap, mapapagod, masasaktan at madudurog. O kahit na ano pang klase ng sakit, mararanasan natin yung lahat. Wala namang masama kung umiyak, mapalalaki man o babae. Wala yung pinipiling kasarian o edad. Kung gaano ka katagal umiyak, ganun ka rin katibay bilang isang tao. Mahirap ang maging matatag kung wala kang kinakapitan. O kung ang kinakapitan mo mismo ang dahilan ng pagkadurog mo. Dagdag niya pa.
Habang may buhay, may pag-asa. Maging masaya pa rin tayo kahit may dumating o may mawala. Hindi pa man sa ngayon pero dadating din ang araw na mahahanap mo ang kasiyahan at kapayapaan sa puso mo. Huling sabi niya na nagpatahimik sa akin. Natamaan ako sa lahat ng binitiwan niyang mga salita. At tama ang lahat ng kanyang sinabi. Kahit na hindi ko naman sinabi sa kanya ang dahilan, may punto naman si Manong driver. Kung saan-saan na naman nilipad ang isip ko, kaya hindi ko rin namalayan na nakarating na ako sa aming bahay. Humingi ako ng paumanhin at sinabi naman ni Manong na naiintindihan niya. Bumaba na ako bago napabuntong hininga. Kanina pa nakaalis ang taxi pero magkakalahating oras na ata akong nakatayo dito sa gate ng aming bahay. Tulala lang ako at nakatingin dito. Hindi ko nga namalayang may sasakyang huminto sa harap mismo ng gate namin. Lumingon ako at walang emosyong nakatingin sa dalawang tao. Ang asawa ko at ang lalaki niya. Mapakla akong tumawa. Mahal? Gulat na sambit ng aking asawa. Mauna na ako. Narinig ko pang sabi ng lalaking hindi ko kilala at wala akong balak kilalanin. Nagngingit-ngit ako sa galit. Hindi ata napansin o narinig ng asawa ko dahil gulat na gulat pa rin itong nakatingin sa akin. Grabing gulat yan. Kalma, para ka namang nakakita ng multo niyan. Biglang sambit ko. Hindi mo man lang ba babatiin ang asawa mo? Dagdag ko pa. Napakurap naman ito at napabalik sa tamang wisyo. Bakit hindi ka nagsabi? Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka pumasok? Sunod-sunod na tanong niya at bakas ang pagkataranta sa boses. Magkakalahating oras na. Pumasok na tayo. Marami kang dapat sabihin. Marami kang dapat ipaliwanag. Walang emosyon kong sabi. Tiningnan ko siya at baka sa mukha niya ang gulat at takot. Hindi ko na siya hinintay at nauna akong naglakad papasok sa loob. Kanina pa kaming nakaupong magkaharap sa isa't isa. Pero walang kahit ni isa sa amin ang nagsasalita. At hindi ko kailangan magsalita. Siya ang gusto kong magsalita, magpaliwanag para malinawan ako. Masasagot na rin ang mga tanong ko na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. I'm sorry, nakayo ko niyang sambit. Titig na titig ako sa kanya habang siya ay nasa baba naman ng tingin. Totoo ba yung lahat? Yung mga larawan? Alam mo bang may nagpadala sa akin ng mga larawan ninyo? Larawang magkatabi sa isang kwarto. Hubot-hubad. Ano yun? Totoo ba talaga yun? Magagawa mo ba talaga akong pagtaksilan? Hindi ko na rin napigilang tumaas ang boses. Napapikit ako at huminga ng malalim. Tumingala na rin ako para mapigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Pero bigo ako dahil para itong ulan na patuloy sa pagbagsak. I'm sorry. Hindi ko alam. Wala akong naaalala sa nangyari. Basta nagpumilit silang painumin ako ng alak na yon. Hindi ko alam. Basta pagkagising ko magkatabi na kami. Patawad. Patawarin mo ko, mahal. Lumuluhan na rin ito habang nagmamakaawang nakatingin sa akin. Akma na rin sana itong hahawak pero umatras ako. Nakita ko kayo kanina sa isang mamahaling restaurant. Huwag mo sabihing hindi mo rin yun alam. Buliyaw ko sa kanya. Hindi, nag-usap lang kami tungkol... Nag-usap? Talaga ba? Kitang-kita ko nga magkahawak pa kayo ng kamay. Ella, mahal na mahal kita pero wag mo naman akong saktan ng ganito. Alam mong hindi kita kayang saktan pero... Bakit? Pagputol ko sa sinasabi niya. Mahigit 1 buwan akong naghintay na umamin ka. Na magsabi ka. Pero wala. Wala akong natanggap. Mahal kita eh. Mahal na mahal pero bakit mo ako dinudurog ng ganito? Nanlambot bigla ang tuhod ko. Mabuti na lang at wala pang mga anak namin. Tanging hagulgulang naming dalawa ang maririnig sa bahay. Oo, hinawakan niyang kamay ko pero mahal, nabigla lang din ako. Tinanggal ko rin yun.
Maniwala ka. Please. Nagsusumamo niyang pakiusap pero umiling ako. Hindi na kaya ng isip ko at mas lalong hindi kaya ng puso ko. Mahal ko siya pero hindi naman ako ganun katanga. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong dumistansya. Baka ano pang magawa ko. Mahal kita pero mas lamang ang nasasaktan kong puso ngayon. Ni makasama ka ngayon sa iisang bahay. Hindi ko kaya. Parang ang hirap huminga. Kapag nakikita kita, hindi na sayang nararamdaman ko kundi lungkot at galit. Huling sabi ko sa kanya bago ako humakbang paalis. Paalis na lang sugatan kong damdamin. Saan ka pupunta? Nahihirapan niyang tanong. Bakas din sa boses niya ang pakikiusap at takot. Don't worry, hindi ako aalis. Kailangan ko lang magpahinga. Walang emosyon kong sabi bago tuluyang lumabas. Mahal, nagsusumamo niya pang tawag sa akin. Mas lalo akong nasasaktan sa naririnig siyang humihikbi kaya mas nagmadali akong lumabas. Ayaw kong marinig. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng aking mga paa. Pamilyar ako ng kaunti sa lugar pero marami nang nagbago. Matagal na rin naman akong nawala sa lugar namin kaya hindi ko na talaga tanda ang iba. O dahil binago kaya mas lalong hindi ko talaga naaalala. May nakita akong isang dalampasigan kaya nagmamadali akong lumapit. Huminga ako ng malalim at umupo sa gilid. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili kong ibuhos ang lahat. Sa United Kingdom, pinipigilan ko lagi ang aking emosyon. Pero ngayon, wala na akong pakialam kahit marinig pa ng ibang tao ang hikbi at hagulgul ko. Mas lamang ang sakit sa puso ko kahit sabihin nating mahal ko ang aking asawa. Hindi niyo pa rin ako masisisi sa kung ano ang mararamdaman ko. Hindi rin ito madali sa akin at alam ko na marami ang magbabago. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Hindi ko na malaya na dumidilim na. Ewan ko kung ilang oras na akong nandito. Basta ang gusto ko lang mailabas ang sakit na aking nararamdaman. Napatingala ako sa buwan, ang gandang tingnan, ang aliwalas. Parang walang problema, walang nagbabadya na ulan. Sana ganoon rin ang buhay ko pero alam kong hindi mangyayari yon. Dahil kahit anong gawin natin, nagkakaroon at magkakaroon tayo ng problema. Iwasan man natin yun o hindi, dadating sa point na sukong-suko ka na pero may isip mo bigla ang pamilya mo o mga mahal mo sa buhay na umaasa sa'yo. Kaya kahit pagod, patuloy pa rin na lumalaban. Hindi pa rin sumusuko. Kaya bilib ako sa mga taong ganoon. Saludo ako sa bawat taong lumalaban at patuloy na lumalaban noon pa man at magpahanggang ngayon. Hindi na rin ako masyadong nagtagal at umalis na rin. Papa! Ang makukulit na ito ang bumungad sa akin. Natawa ako dahil naguunahan pa sila kung sino ang mauunang makalapit. Hinanda ko na rin ang aking dalawang braso at pumantay na rin para maabot sila. Sinalubong ko sila at sabay na binuhat. Malakas pa rin naman ako kaya kahit malalaki na ay kayang-kaya ko pa rin silang buhatin. Sabay silang humagikhik at hinahalikan ng buong mukha ko. Mas lalo tuloy akong natuwa. Ang kukulit. Nawala lahat ng bigat at pagod na aking nararamdaman simula nang mayakap sila. Ang mga anak ko, ang lahat sa akin. Napalingon ako kay Ella na nakangiting tumingin sa amin pero agad ring umiwas nung nagkatinginan kami. Miss na miss ka na namin, Papa, sabi ng panganay kong anak. Opo, Papa, sobra po. Sang-ayon naman ang bunso namin. Napapailing na lang talaga ako sa kakulitan ng dalawa. Binaba ko naman sila dahil nagtanong kung may pasalubong daw ba ako. Siyempre, kahit may dahilan ng pag-uwi ko, may hinanda pa rin naman akong regalo na para sa kanila. Biglaan din naman ang pag-uwi ko kaya hindi naman ganoon karami. Masaya kaming nagkukwentuhan ng aking mga anak. Ang dami nilang kwento sa kung ano-anong nangyayari sa mga buhay nila. Sinasabi rin nila na nag-aaral silang mabuti at masunurin.
especially sa mama nila. Masaya ako dahil lumaki silang disiplinado at mabuting tao. Kahit malayo ako ay hindi pa rin sila pinababayaan. Hindi rin malayo ang loob nila sa akin. Ang kanilang atensyon ay nasa akin lamang ng mga oras na ito. Kahit sa hapag ay ang dami-dami pa rin nilang kwento. Malungkot ako na masaya. Malungkot dahil huli na ako at hindi nasusubaybayan ang paglaki nila. Ang bilis pa naman ng panahon. Baka bukas makalawa, sila na naman ang bubuo ng pamilya. Pero masaya ako dahil tulad nga ng sabi ko, lumalaki silang mabuting tao. Yun lang naman ang hiling ng bawat magulang maliban sa makapagtapos sila ng pag-aaral. At ang tungkol naman sa problema naming mag-asawa ay hindi muna namin pinag-uusapan ulit. At mas lalong ayaw namin na makita o marinig nila na may hindi magandang nangyayari sa pagitan ng kanilang magulang. Ayaw ko silang idamay. Sila din ang mas lalong maapektuhan sa away namin. Yun ang ayaw kong mangyari at alam kong ganoon rin si Ella. Hindi ko pa rin lubos na matanggap na magagawa niyang ganong bagay sa akin. Ang pagtataksil sa loob ng maraming taon na mag-asawa kami ni hindi pumasok sa isip ko ang saktan o lokohin siya dahil mas masasaktan ako kapag ginawa niya yon. Makita ko lang siyang malungkot o umiiyak, nadudurog na ako. Papaano pa kaya kapag ako ang dahilan? Pero aminin ko man o hindi, alam kong nasasaktan ko na rin naman siya ngayon. Nasasaktan rin ako pero hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang pagtaksilan kahit noong magnobyo at nobya pa lang kami. Pero bakit parang sa kanyang dali lang? Oo, marami akong pagkukulang bilang ama sa mga anak ko at bilang asawa sa kanya. Pero hindi naman yata tamang rason ang pagtaksilan ako dahil lang sa aking mga pagkukulang. Pagkukulang na hindi ko naman sinasadya. Pagkukulang na kailangan kong gawin para sa aming kinabukasan. Walang katumbas na sakit kapag ang taong mahal mo ng sobra pa sa buhay mo ay niloko ka. Pinagtaksilan, pero kahit ganon, hindi ko kayang gumante. Hindi ako ganoong tao. Ni hindi yan pumasok sa isip ko dahil hindi naman talaga matatama ang mali sa isa pang pagkakamali. Kanina patulog ang mga bata. May pasok pa sila bukas kaya hindi ko masyadong pinagpuyat. Mapait akong napangiti sa kanila bago ko sinarado ang pinto ng kanilang kwarto. Siyempre, hinalikan ko muna silang dalawa sa noo. Hindi rin sila nakakatulog kapag hindi kinikwentuhan, kaya nagbasa ako ng kwento. Nag-request sila na ako ang magbasa kaya hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag. Binasahan ko sila hanggang makatulog. Kanina ko pa sila pinagmamasdan. Hindi muna ako umalis hanggat hindi ko pa naririnig ang kanilang hilik. Hindi na rin ako gaanong nagtagal at pumasok na sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Maliit itong ngumiti nung pumasok ako at nag-iwas ng tingin. Tahimik lang din si Ella at laging nasa baba ang tingin. Hindi rin naman ako umiimik. Pumunta ako sa bakanteng side kung nasa ng cabinet. Kumuha lang ako ng damit at walang imik na pumasok sa banyo. Hindi ko to gusto pero kailangan naming gawin para sa ikabubuti at iwas na rin sa kung ano paman ang mangyayaring gulo. Pagkatapos magbihis, lumabas na rin naman ako at humiga sa kabilang side ng kama. Si Ella naman ay nakatalikod sa akin. Huminga ako ng malalim at tumagilid na rin ng higa. Hindi rin naman nagtagal ay binalot na rin ako ng antok. Siguro dahil sa pagod sa biyahe at pagod sa nangyari ngayong araw. Kinabukasan, nagising ako sa dalawang batang yumuyugyug sa akin. Kahit kailan talaga, napahalakhak ako at minulat ang mga mata. Nakabusangot nilang mukha ang bumungad sa akin. Papa, good morning! Bangon na po! Nangako kayo na kayo maghahatid sa amin sa school. Maktol ng bunso kong anak. Mas lalo itong nakabusangot dahil sa tawa ko. Okay. Hintayin niyo na lang si Papa sa baba. Maliligo muna ako Sabay naman silang tumango at lumabas. Para hindi naman gaanong maghintay ang anak ko, bumangon na rin ako at naligo. Nagmano at humalik muna ang dalawa sa kanilang mama at lumabas na. Nagpaalam na rin ako sa kanya.
Kahit ganito ang sitwasyon namin ay may respeto pa rin ako sa kanya, lalo na't siya ang ina ng aking mga anak. Yun ang hindi magbabago. Maliit na ngiti ang sagot niya at tumango sa akin. Humawak kaagad ang dalawa kong anak sa magkabila kong kamay. Halatang excited. Napailing na lang ako. Hindi naman kami nahirapan sa paghihintay ng masasakyan dahil may tricycle agad na huminto sa harap ng bahay namin. Malapit lang ang kalsada, kaya doble ingat din kami, lalo na't mga bata pang mga anak ko. Hindi naman ganoong malapit sa mga dinadaanan ng mga sasakyan, pero mabuti na rin yung ligtas sila sa kapahamakan. Mataas din ang gate namin. Sinadya talaga namin yon para talagang ligtas sila. Delikado pa naman ang panahon ngayon, lalo ng mga aksidente sa daan. Hindi naman natin yun mapipigilan, pero pwede namang iwasan. Kaya habang maaga dapat ilayo nyo sa kapahamakan ng pamilya, lalo ng mga bata. Hindi sa lahat ng oras ay nakatuon ang dalawang mata natin sa kanila. May mga pagkakataon na nalilinga tayo at may mga mangyayaring mahirap kalimutan. Kapag nangyari yon, hindi ko talaga kakayanin. Ikamamatay ko talaga. Napabalik ako sa wisyo dahil kinalabit ako ng aking anak. Kanina pa pala kami nakarating. Humingi naman ako ng paumanhin at binigay ang pamasahe kay Manong, sinobrahan ko na rin. Nagpasalamat naman ang matanda. Tumango ako at inalalayan ang aking mga anak. Naihatid ko ng dalawa sa kani-kanilang classroom. Hinalikan ko muna sila at nangako na ako ang susundo mamayang uwian. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Hindi tumatanggi ang kanilang mga mata. Kumikinang na para bang kay sarap pagmasdan. Nakakatunaw na makita silang excited at masaya. Nakakataba ng puso. Kahit marami akong pagkukulang sa kanila, naiintindihan nila ako sa murang edad. Hindi sila nagtanim ng galit o ng tampo sa akin. Bumabawi naman ako kapag nakakauwi ako. Kahit man lang kaunti, makabawi ako sa maraming pagkakataon na wala ako sa kanilang tabi. Lalo na kapag kailangan nila ako. Masakit din yon para sa akin, pero ano bang magagawa ko? Ginagawa ko rin naman yon para sa kanilang kinabukasan. Gusto ko kapag nasa kolehiyo na sila ay stable na kami. Ang layo pa pero hindi naman natin masasabi ang panahon. Ang bilis lang eh. Kaya habang maaga, hinahanda at pinag-iipunan ko na rin ang para sa future nila. At syempre, ayaw kong i-pressure ang mga anak ko. Gusto kong nag-aaral sila ng mabuti pero hindi nakakalimutan ng mag-enjoy. Hindi naman kailangang makakuha ng honor basta ang mahalaga, walang bagsak. Ayaw ko rin na mapapariwara ang mga buhay nila. Ayoko yung silang magiging kawawa sa huli o baka ang magiging pamilya nila. Kapag may pangarap sila, ipapatupad ko sa kanila yon. Gagawa ako ng paraan, matupad lang ang kanilang pangarap. Magbabanat ako ng buto, araw man o gabi. Lagi kong tinatanong kung ano bang gusto nila paglaki. Ang panganay ko namang lalaki, gustong maging engineer. Tinanong ko kung bakit niya yun gusto. Ang sagot niya ay para magawa niya raw kami ng magandang bahay. Hindi naman sa pagmamayabang, matalino ang panganay ko. Lalo na sa mathematics. Siyempre, bilang amay proud ako. Ang bunso kong babae, gusto raw maging doktor. Gusto niyang magligtas ng buhay. Siyempre natuwa ako. Alam kong hindi magiging madali sa kanila. Maaring magbago pang isip ng mga bata, pero kahit ano paman ay susuportahan ko sila. Kami bilang mga magulang ay aagapay sa kung ano ang gusto nilang maging paglaki nila. Nakarating ako sa bahay na nakangiti. Nakangiting inaalala ang gusto ng mga anak ko. Pero agad nawala ang ngiting iyon dahil sa aking nakita. Ano na namang ginagawa ng lalaking to dito? Wala ba talaga siyang hiya? Dito pa talaga sa pamamahay ko. Dahil sa galit ay mabilis akong naglakad patungo sa lalaking sumira sa aming relasyon. Mahal na mahal kita, El. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil agad ko siyang sinuntok. Galit na galit ako. Parang sasabog na ako. Hindi pa ako nakontento at sinuntok ko pa ito ng paulit-ulit hanggang dumugo na ang bibig at ilong. Hindi ko pinakinggan ang pagtawag at pagpigil ng aking asawa. Galit na galit ako. Sumabog ako bigla. Hindi ko na napigilan ang aking sarili.
Kahit anong pigil ko sa emosyon ay kusa na lang itong sasabog na parang bulkan. Wala ka ba talagang hiya? Dito pa talaga sa pamamahay ko? Kahit katiting na respeto sa sarili mo, wala kang tinira. May asawang taong minamahal mo. Asawa ko! Hindi pa ba sapat na pagtaksilan niyo ako? Kulang pa ba? Hindi lang asawa ko ang kinuha mo. Kinuha mo rin ang ina ng mga anak ko. Kulang pa ba nasaktan niyo ako ng ganito? Sa pamamahay ko pa talaga? Mga walang hiya kayo. Galit na sigaw ko habang dinuduro ang lalaking nakahiga sa lupa. Kaya ko silang bigyan ng mas magandang buhay kaysa sa'yo. Nahihirapang sabi niya sa akin. Pagka akong natawa, klaro naman na mayaman siya. Sa sasakyan pa lang, talo na ako. Kung kayamanan at pera, matatalo niya ako. Pero hindi ko hahayaang kunin niya ang nag-iisang kayamanan ko. Ang aking pamilya. Walang katumbas yun na kahit anong yaman sa mundo. Alam ko, mayaman ka't mapera ka. Pero alam mo kung anong meron ako na wala ka? Dignidad. Meron akong dignidad at ikaw ay wala. Sinong matinong tao ang papatol sa may asawa? Hindi mo man lang inisip ang mga anak ko. Sila ang mas maapektuhan. Hindi ako mayaman pero ni minsan, hindi ko ginutom ang mga yan. Hindi ko man nabibigay lahat ng gusto nila pero kaya kong ibigay buong buhay ko para sa nag-iisang kayamanan na meron ako. At yun ay ang pamilya ko. Wala kang alam sa lahat ng paghihirap ko, sa lahat ng pagod at sakripisyo ko para sa kanila. Kaya wala kang karapatang sabihin na mas kaya mo silang buhayin. Anong karapatan mo? May karapatan ka dahil sa pagtataksil ninyo? Hindi na kayo nahiya sa Diyos na saksi ng lahat. At mas lalong wala kayong hiya sa mga sarili ninyo. Lalo ka na. Wala kang dignidad at respeto. Kasi kung matino ka, hindi ka papatol sa may asawa na. Kahit gaano mo pa kamahal ang babaeng mahal ko, ang buhay ko. Pero hindi yan dahilan para pumatol. Hindi yan rason para sumira ng pamilya. Hindi yan rason para wasakan at saktan ang mga anak ko kapag nalaman nila. Kung ako lang, saktan niyo ako kahit paulit-ulit. Pero ibang usapan na kapag nadadamay ang mga anak ko. Wala silang dahilan para saktan niyo at madamay sa gulo na to. Dagdag ko pa. Sumabog na talaga ako. Hindi ko na kinaya pa. Sobrang sakit. Hinarap ko ang aking asawa habang tumutulang mga luha. Humahagulgol na rin siya. Ni minsan ba sinaktan kita? Ni minsan ba niloko kita? Makita ka nga lang umiiyak, nadudurog na ako. Makita lang kitang malungkot, winawasak ako. Ikaw ang buhay ko, Ella. Minahal kita higit pa sa buhay ko. Unang kita ko pa lang sa'yo. Sinabi ko sa sarili ko at sa Diyos na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pero bakit ganito? Anong nangyari? Lumuluha kong tanong sa kanya. Pero tanging iyak lang namin ang maririnig. Sobrang saya ko eh. Sobrang saya ko kasi naging asawa kita at naging ina ng mga anak ko. Wala na akong mahihiling pa dahil buo ng pagkatao ko. Ikaw at ang mga anak natin ang inspirasyon ko para magbanat pa ng buto. Nagsisikap ako para sa maganda niyong kinabukasan. Kahit pagod sa trabaho, baliwala, nawawala, makita ko lang kayo. Ikaw ang pahinga ko simula noon pero sobra na to. Hindi ko na kaya pa. Wasak na ako. Durog na durog. Ang hirap mo palang mahalin. Ang sakit mong mahalin, Ella. Hindi na kita kayang pakisamahan. Hindi na kita kaya pang makita. Kasi kapag patuloy pa ay baka imbes na pagmamahal ay pagkamuhi ng mararamdaman ko. Hindi na sayang makikita mo sa mga mata ko. Makikita mo ang lungkot, galit at sakit. Halo-halong emosyon. Hindi ng emosyon na nakasanayan mo. Ang pagmamahal, hindi ko na alam kung kaya ko pa bang ipakita yun sa'yo ngayon. Nandidiri ako sa totoo lang. Dagdag ko at tumalikod na. Naglakad palayo habang dala ang wasak kong puso. Mahal, pakinggan mo ako. Please, nagmamakaawa ako. Umiiyak na sabi ng babaeng minsan ang naging buhay ko. Nakahawak siya sa kamay ko. Lumingon ako sa kanya. Nasasaktan akong makita siyang ganito pero mas nasasaktan ako para sa aking sarili. Hindi mo na kailangan pang magmakaawa. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Sarado ang isip ko ngayon sa kahit anong paliwanag mo. Huwag ka na lang magsalita at hayaan mo muna ako. Baka masaktan na talaga kita kapag hindi ko napigilan ang sarili ko. Ako nang nagmamakaawa, Ella. Hayaan mo ko. Kailangan ko munang makahinga.
Kahit kailan, hindi ko inisip na mangyayari to sa atin. Pero kailangan ko talagang tanggapin na lahat ay nagbabago. Kailangan nating tanggapin na baka hanggang dito na lang tayo. Biglang bumarang lalamunan ko sa huling sinabi. Ang tanong, kakayanin ko ba? Hindi. Hindi ko kakayanin. Huminga ako at tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa akin. Umalis ako at hinayaan niya. Mapait akong ngumiti. Walang hiyang buhay naman talaga to. Pagka kong natawa, bumalik ulit ako sa dalampasigan. Medyo kumalma na rin ako. Ilang oras na rin akong nandito. Hindi sana ako aalis kung hindi lang mainit. Sobrang init na at baka masunog pa ang balat ko. Matagal pa naman ang oras bago ang uwian ng aking mga anak. Dadaan muna ako sa bahay. Hindi ko pa pala nabibisita sina mama. Alam kong mugto ang mga mata ko, pero wala na akong pakialam. Mas lamang ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ma! Tawag ko sa babaeng nakatalikod sa akin. Lumingon siya at gulat na gulat. Mabilis akong naglakad patungo sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ang yakap ng mama ko ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hindi ko na rin napigilan na muling umiyak. Oh, Eman, anong nangyari sa'yo? May problema ka ba, anak? Sige lang, umiyak ka lang. Nandito lang si mama. Mas lalo akong napaluha dahil sa malambing niyang boses. Walang pinagbago. Mula noon hanggang ngayon, iyakin pa rin ako kapag si mama ang kausap ko. Sa isang haplos niya lang sa aking likod, hindi ko na mapigilan ang aking pag-iyak. Sobrang sakit, ma. Ang mama ko ang standard ko sa babae. Pero ang babaeng katulad ni mama ang dumurog sa akin. Nasasaktan po ng sobra ang anak niyo, mama. Gusto ko sanang sabihin sa kanya yon pero mas pinili kong sarilinin. Kahit hindi ko sinabi, ramdam kong alam yun ni mama. Kilalang kilala niya ako. Kahit hindi ko sabihin, alam niyang nasasaktan ako. Kasi alam ko rin na nasasaktan siyang nakikita ako na ganito. Patuloy niyang hinaplos ang likod ko hanggang sa kumalma na ako. Pumasok kami sa loob at binigyan niya ako ng isang basong tubig. Tinanggap ko naman yun at ininom. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Tanong ni mama pagkatapos kong ibaba ang iniinom kong tubig. Bumuntong hininga muna ako bago ikwento sa kanyang mga nangyari. Wala akong pinalampas na detalye. Mas mabuti na rin yung may alam si mama. Isa sa mga gusto ko sa kanya ay hindi siya bias. Nagdedesisyon siya base sa kung ano ang tama. Kahit anak niya ako, hindi rin yun rason para kampihan niya ako. Hindi ko rin naman sinasabi na dapat niya akong kampihan. Gusto ko lang na may taong nakakaalam sa mga nangyayari. Bakit hindi mo hinayaang mag-explain ang asawa mo, anak? Tanong ni mama pagkatapos marinig ang buong kwento. Pinakinggan ko naman po nung una pero ngayon sarado ng utak ko sa mga paliwanag niya. Sobrang sakit po rito eh. Sagot ko habang nakaturo ang hintuturo sa aking dibdib. Naiintindihan naman kita, anak. Masakit rin sa parte mo. Hindi kita pipilitin pero kapag maayos na o handa ka ng pakinggan ang paliwanag niya, hayaan mo muna siya, anak. Makinig ka. Ang isipin mo may anak kayo. Alam kong ayaw mo silang maapektuhan sa mga nangyayari sa pagitan ninyong mag-asawa. Pero habang maaga pa, sabihin mo na rin sa mga anak mo. Ipaliwanag mo na ganito ang inyong sitwasyon. Kahit maliliit pa yon ay matatalino naman sila. Maiintindihan nila pero huwag mong biglain. Mahabang saad ni mama. Tumango ako, tama naman kasi siya. Sa ngayon, hindi pa talaga ako handang makinig. Sarado pang isip at puso ko. Ang tungkol naman sa mga anak ko, sasabihan ko naman sila mamaya. Alam kong mahihirapan sila at sa isiping yon ay sumisikip na ang aking dibdib pero wala akong magagawa. Marami pa kaming napag-usapan ni mama. Iniiwasan niya ang bagay na nangyari sa pagitan namin ni Ella at nagpapasalamat ako tungkol doon. Dumating din si Papa galing sa palengke. Katulad ni Mama ay gulat na gulat rin ito. Nabitiwan pa nga ang mga pinamili. Napailing na lang ako. Sumali din siya sa kwentuhan namin. Marami silang tanong kagaya ng bakit daw ako napauwi nang walang pasabi. Nagtampo pa nga ang dalawang matanda pero nag-explain naman ako na 2 linggo lang ako rito. Pagkatapos ng masayang kwentuhan ay umalis na ako. Susunduin ko pa ang aking mga makukulit na anak.
Nasabi ko rin na may pasalubong ako sa mga magulang ko. Ngunit dahil biglaan rin ang pagpunta ko sa kanila kaya hindi ko nadala. Bukas na lang siguro. Pumara ako ng tricycle at sumakay na. Nag-away po kayo ni Mama, Papa? Tanong ng panganay kong anak. Malungkot ang mukha. Sinabi ko na kasi sa kanila. Nandito rin naman ang asawa ko pero sa kabilang sofa siya nakaupo. Hindi naman sa ganun, anak. May nangyari lang na nasasaktan si Papa. Pagpapaintindi ko sa kanila. Maghihiwalay na po ba kayo? Iiwan mo na kami, Papa? Naiiyak na tanong naman ng aking bunso. Hindi kayo iiwan ni Papa. Pangako yan. Kayo ang buhay ni Papa eh. Malambing kong sagot pero ang unang tanong niya na kung maghihiwalay ba kami, hindi yan pumasok sa isip ko pero hindi ko rin alam. Bumaba silang dalawa sa sofa at niyakap ako. Ayun na nga dahil nagsisiiyakan na. Hinaplos ko ang kanilang likod. Hinayaan ko sila na ganoon hanggang sa nakatulog. Hindi nga humiwalay sa akin, kaya ang ending, sa kwarto na rin nila ako natulog. Tama lang dahil ayaw ko rin munang makasama ang asawa ko. Kinaumagahan, naihatid ko na ang mga anak ko sa school nila. Gusto ko munang magkape kaya naisipan kong pumasok sa nakita kong coffee shop. Masayang pagbati ang ibinigay nila sa akin. Magandang ambience, sa pinakadulo ako naupo. Nag-order na rin ako at naghintay na lang. Napansin ko na may umupo kaya napalingon ako. Walang emosyon ko lang siyang tiningnan. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa akin. Wala namang masama kung kakausapin ko siya kaya tumango ako. Walang kasalanan si Ella. Mapait na ngumiti ang lalaking sumira sa relasyon namin. Ako ang nagplano ng lahat. May nilagay ako sa iniinom niya kaya siya nahilo at nakatulog. Mahal na mahal ko eh. Pero walang nangyari. Wala talaga. Tinanggal ko lang ang damit niya pero hindi ko ginalaw. Kinuhanan ko siya ng larawan kasama ako. Uhubad ako pero pang itaas lang na damit. Desperado akong makuha siya kaya senen ko sa'yo ang larawan. Nagbabaka sakali na ikaw mismo ang hihiwalay sa kanya. Kinausap niya ako nung nakita mo kami sa restaurant. Oo, hinawakan ko ang kamay niya pero tinanggal niya rin yun. Siguro hindi mo lang nakita. Nakiusap ulit ako na ako na lang. Pero dumating ka ulit. At yun na nga. Nung umalis ka, lumuhod si Ella sa akin at yun ang kinagulat ko. Nasaktan at natamaan ako sa mga sinabi mo. Totoo naman din yun lahat. Pero mas nasasaktan pala ako kapag makikita ko siyang nagmamakaawa sa akin na tigilan ko na siya. Mahal na mahal ka niya. Sabi niya natatakot siyang iwan mo siya. Doon ako natauhan. Patawad. Humingi na rin ako ng tawad kay Ella. Sinabi ko rin sa kanya na wala talagang nangyari sa amin. Ginipit ko rin siya. Alam kong mali kaya sana balang araw ay mapatawad niyo ako. At sana pakinggan mo munang asawa mo. Wala siyang kasalanan. Talagang mahal ka niya. Mahal na mahal. Nung reunion binida ka pa nga eh. Inggit at selos ang naramdaman ko. Patawad. Mahabang paliwanag ng lalaki na nasa aking harapan. Hindi ko namalayan ang pag-alis niya dahil hindi ko pa rin maproseso sa akin ang mga sinabi niya. Kanina pa, narito ang kape sa harap ko pero hindi ko na napansin. Umuwi ako ng bahay, nalito pa rin pero magaan sa dibdib. Hindi ko alam pero nalinawan ako. Pumasok ako sa loob. Hindi ko nakita si Ella kaya sa kusina ako dumiretso. At doon nakita ko siyang nagluluto. Nakangiti ko siyang pinagmasdan. Napansin niya atang may presensya na nakatingin sa kanya, kaya lumingon siya sa akin. Walang emosyon ko siyang tiningnan, pero sa loob-loob ko, nakangiti na ng malawak. I miss her so much. Kanina ka pa ba dyan? Nauutal niyang tanong. Tumango naman ako. Gutom ka ba? Hindi ako sumagot. Pero if ayaw mo naman sa luto ko, sige lang, naiintindihan ko. Mabilis siyang tumalikod. Nakita ko pa ang luhang tumulo sa mata niya. Mabilis niya ring pinahid iyon. Hindi ko na kinaya pat hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinaharap ko siya sa akin. Ako na mismo ang pumunas ng mga luha niya, pero sunod-sunod pa rin yung tumulo. Nagugutom ako. Namiss ko ang luto mo. Malambing kong saad. Mas lalo siyang napaiyak, kaya walang atubili ko siyang niyakap. Mahal kita.
Mahal na mahal kita, Eman. Hindi ko magagawa yon. Napipilitang napayakap siya sa akin. Tumango ako at hinalikan ang ulo niya. Alam ko ng totoo. Mahal na mahal rin kita. Kayo ang buhay ko. Kayo rin ang buhay ko, mahal. Sagot niya din naman. Naging maayos ang lahat sa 2 linggo. Puro tawanan ang nangyari. Siyempre nagbanding rin. Pinasyal ko rin sila sa magagandang lugar. Sobrang saya ko na makita silang masaya. Kahapon pa ako nakabalik dito sa ibang bansa. Naging masaya ulit kami at naging malinaw ang pag-iisip. Mabilis lang talaga ang panahon. Sa loob ng 2 taon, nakauwi ulit ako sa bansang pinanggalingan ko, ang Pilipinas. At masaya akong sasabihin na hindi na ako babalik pa. Mananatili na ako rito. Nagtayo kami ng lechonan at hindi namin inakala na lalago iyon, kaya hindi lang isang branch ang meron kami, kundi 5. Hindi lang sa lugar namin. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos sa biyayang binigay niya. Sobrang saya ko. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. Sa lahat ng bagay, kailangan talaga natin magsumikap. Sipag at tiyaga. Wala naman talagang madali. Mahirap ang lahat, lalo na sa umpisa. At walang-wala ka rin kapag nag-umpisa, pero dahil sa sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos ay naging successful ang munting lechona namin. May isa pang biyaya dahil buntis ang asawa ko sa 3 naming anak. Wala na talaga akong mahihiling pa. Kompleto na ako at buong buo. Kaya kung kaya ko, alam kong kaya nyo rin. Manalig lang at syempre, kumilos rin na may sipag, tiyaga at pananalig. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay, maraming darating na problema at pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng yon, huwag tayong magpapadalos-dalos ng desisyon. Humingi tayo ng payo sa tao na sa tingin natin ay pwedeng makaintindi sa ating sitwasyon. Lumapit rin tayo sa Diyos upang maliwanagan ang ating puso at isipan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.